si Father Paul Obispo at ako po ay isa pong nurse. Nurse po ako at nagturo din po ako ng mga nurses before po maging pari. Kung tatanungin niyo po kung ilang taon, nakalimutan ko po kung gaano katagal pero maraming taon po akong nagturo ng mga nurses. At kapag ako po ay nagbibigay ng humiliya, sinisimulan ko po ito sa kwento. Kaya sabi nga nila, Father, pagkatapos mo na malipat dito sa aming lugar, siguro sa pagkukwento mo, kilalang kilala ka na namin pag ikaw ay umalis na. At ito po ang aking kwento. Alam niyo po ba, mahilig po ako sa may sabaw. Sabaw. Nilaga, tinola, papaitan. Mahilig ako sa sabaw. Bakit? Kasi po nung elementary, sabik na sabik po ako na makakita ng mga high school students na kumakain po ng kanilang baon. Parang na-excite po ako kasi sabi ko, pag naging high school na ako, kakain na rin ako ng lunch. Kasi po alam natin kapag elementary ka pa lamang, half day lang yung klase po ninyo, di po ba? Pero kapag high school, whole day na yan, buong araw na po yan. So kasama na doon yung mga kasama mong mga kaibigan na kasama mo sila na kakain kayo na sabay-sabay ng lunch. So excited po ako. Nung sumapit yung panahon na ako po ay high school na, nasa high school na, excited ako kasi pinabaunan ako ng aking mama. Nakaikot po kami noon at kasama ko yung aking mga kaibigan. Alam niyo po, binuksan ng aking mga classmate yung kanilang baunan. Siyempre, alam natin yung normal na baon ng mga estudyante. Corned beef, hotdog, tosino, langganisa, di ba? Nasasarapan ako. Sabi ko, sarap ng mga baon nila. Sa aking baunan, ang bigat. Mabigat po. Sabi ko, naka-plastic pa ng SM yun eh. Naka-plastic. Kulay blue yung plastic ng SM dati. Sabi ko, ano kaya itong laman nito? Ang bigat ha. Alam niyo po, pagbukas ng aking plastic, hindi ko masasabing baunan eh, plastic, may Tupperware. Alam na mga magulang dito yan. Alam niyo yung Tupperware na bowl na ganyan? Natatandaan niyo? Nung araw may ganun eh. Tapos may takip. Ganyan kalaki yung aking baunan. At bukod doon, meron pa akong maliit na baunan na lalagyan ng kanin. Alam niyo po, dahil first time ko magbaon at nakita ko yung baon ng mga classmate ko, kakaiba doon sa aking baon, sabi ko, parang nakakahiya yata ah. Kung ilalabas ko tong baunan ko, parang nahihiya po akong labas. Nilabas ko po yung aking baunan kasi gutom na po ako. Alam niyo po, pagbukas ng Tupperware, may naka-plastic, sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Alam niyo po, hindi ko kasi alam kung paano yung trend o paano ba magbaon ng isang high school student. Ang tingin ko, nakakahiya yung aking baon. Kasi ako lang yung may baon na may sabaw. Sila kasi, may tosino, longganisa, skinless na longganisa, merong fried chicken, may hotdog. Pero sa akin, sinigang na bangus. At hindi lang yan, merong maliit na lalagyan na may patis. Sabi ko, ano kaya, pagtatawanan siguro ako ng mga classmate ko nito. Sabi ko, pagtatawanan ako. Pero alam niyo po, nung tinanong nila, sabi nila, ano yung laman ng baon mo? Siguro na curious po sila. Sabi ko, sinigang na bangus, pinakita ko. At alam niyo po kung anong sabi nila? Wow! Wow, ang sarap! Alam niyo po, yung mga sumunod na araw, Tupperware pa rin yung aking dala-dala. Ang baon ko minsan, miswa, nilagang baka, lagi pong may sabaw. At alam niyo po mga kapatid, hindi ko po ikinahiya na. Alam niyo po, masayang-masaya ako kasi naisip ko, yung mama ko, pinaghirapan, ihanda yung aking baon. Hindi lang siya basta-basta nagprito, talagang nagluto talaga siya. Hindi lang nilagay doon sangkap, kundi ang nilagay doon ay yung kanyang lakas at oras. At dahil po doon, naging favorite ko na ang may sabaw. Mamaya daw po, meron daw po kaming dinner. Ano kaya yung dinner natin? May sabaw ba? Ayan, no, may dinner daw po kami mamaya. No? So, ayan, no? Kaya naging favorite ko ang may sabaw. My dear brothers and sisters, nasa
ika-anim na tayo ng ating misa nobenaryo. At nung binasa ko po yung tema nyo po, napakaganda po ng inyo pong tema. Ang sabi po dito sa inyo pong tema, 75 taon ng biyaya na sama-samang naglalakbay kasama si Inang Peña. Habang pinagninilayan ko po ito, merong nabuong tanong sa akin, ano ba yung biyaya na natatanggap natin kapag kasama natin ang Inang Peña? Yan po yung pumasok sa aking isip eh. Ano ba yung natatanggap ninyong biyaya? Marahil lamang iba sa inyo dito magsasabi, Father, gabay po namin si Inang Peña. Kapag kami po ay nagdedebosyon sa Kanya, pakiramdam po namin, lagi namin po siyang kasama. Di po ba? Gabay. Ang iba po siguro sa atin dito, sasabihin, Father, siya po ay aming tagapamagitan. Kapag meron po kaming kahilingan sa Diyos, naiisip po namin na lumapit po kay Inang Peña at yung kahilingan po namin natutupad. Yan, no? Tagapamagitan at gabay. Pero mga kapatid, sa tingin ko po, meron pa po kayong isang biyaya kapag kayo po ay nagdedeposyon sa ating Inang Peña. At alam niyo po kung ano? You are becoming more and more like the Blessed Virgin Mary. In short, siya ay inyong huwaran. Siya ay inyong modelo. Siya, ginagaya niyo siya. Nagiging kamukha po kayo ni Mama Mary habang kasama niyo siya. Meron niyang tayo, di ba, sa atin pong mga Pilipino, meron tayong biruan, kapag lagi nating kasama ang isang tao, nagiging kamukha natin. Sino dito may mga kasama? Yan, tingnan ninyo, lagi nyo bang kasama yung mga yan? Siguro nagiging kamukha nyo na. Yung mga ka-ministry nyo, yung mga ka-brother ninyo, no? Yung mga kasama nyo po, mga kaibigan ninyo, yung mama ninyo, yung papa ninyo, kung lagi nyong kasama, nagiging nyo siyang kamukha. Di po ba? Nagagaya nyo siya. Mga kapatid, habang pinagninilayan ang bagay na ito, na sabi ko sa aking sarili, ano ba yung pwede nating makuha kay Inang Peña Francia? Alam niyo po kung ano? Yung habang pinagninilayan ko, yung imahen po ng Inang Peña Francia, tinignan niyo ko po kasi sa Facebook ng malapitan, chinek ko po yung kanyang picture. Alam niyo po yung aking naisip, yung kanyang pagiging mapagbigay. Mapagbigay. Kapag kayo po ay pumunta sa aming parokya sa Our Lady of the Most Blessed Sacrament sa may Kalayaan o Kalayuan kasi sobrang layo, no? Malapit po sa may Merville. Alam niyo po, halos parehas sila. Halos parehas po ang imahen. Bakit? Una, parehas po yung kulay ng damit. Pag titingnan po ninyo, ang suot po na damit ng Our Lady of the Most Blessed Sacrament, kulay red. At meron po siyang balabay na kulay blue. O tingnan po ninyo, di ba? Ganon din po, no? Halos magkaparehas po sila. At ang isa pa, karga-karga po si Jesus. Sa amin, ang hawak po ni Jesus, tinapay at ubas. Sa inyo po, ang hawak-hawak ni Jesus at ng ating mahal na ina ay ang rosaryo. At mga kapatid, kapag karga-karga ng isang nanay ang kanyang anak at nakaharap ito, parang tila ba ipinapakita niya yung kanyang anak. Tila ba, ito, sinasabi niya na, ito ang aking anak. Kasi kung hindi niya yan ipinapakita, hindi niya yan inaalay, inilalayo niya. Pero kung titingnan niyo po yung imahen, parang ibinibigay niya ang anak niya. Pag pumunta po kayo sa Adoration Chapel po namin, doon po sa may Our Lady of the Most Blessed Sacrament, kitang-kita niyo po ito. Bakit? Sa Adoration Chapel po kasi namin, meron po doon siyempre ang Blessed Sacrament, ang tinapay ng buhay, nakadisplay po sa monstrance, meron pong salamin na nakatakip. Pero sa likod po ng aming Adoration Chapel, meron po doon stained glass. Kapag yung araw, tumama na doon sa stained glass, kung saan nandoon ang imahen ng Our Lady of the Most Blessed Sacrament, kung saan karga-karga niya si Jesus, tatama ang liwanag, tatama doon sa may salamin na nasa unahan mo, doon sa may Blessed Sacrament. At magkakaroon ng ilusyon na ang batang Jesus magiging Blessed Sacrament ang karga-karga ni Mama Mary. Parang ang karga-karga niya, yung tinapay ng buhay.
My dear brothers and sisters, halos parehas lang ang Inang Peñafrancia at ang Our Lady of the Most Blessed Sacrament. Inaalay sa atin si Jesus, si Maria mapagbigay. Kaya nga pumasok din sa aking isipan yung panahon kung saan si Maria at si Jose po ay pumunta po sa templo at kanila pong dinala doon ang batang Jesus at nakita po ni Simeon. Ano pong sabi po ni Simeon? Ang sabi po ni Simeon, ang mga puso ay mahahayag dahil diyan sa batang yan. Pero meron pong kadugtong. Ang sabi doon, ang iyong puso, tinutukoy po si Maria, ay parang tatarakan ng isang balaraw o ng punyal dahil diyan sa may batang iyan. In short, maraming magagandang gagawin ang ating Panginoon. Pero dahil sa magagandang bagay na gagawin ng ating Panginoon, masasaktan si Maria. Masasaktan si Mama Mary. Sa pagbabigay ni Mama Mary sa kanyang anak sa sanlibutan, masasaktan siya. Kaya nga po pag tinignan niyo ang puso ng Our Lady of Sorrows, di ba? Ang dami pong nakatusok na punyal. Ibig sabihin, ang daming sakit na naramdaman ang ating mahal na ina. Mga kapatid, sino po ang mga nanay po dito? Taas nga po ang kamay. Ayan, yan. May quiz po ako sa inyo. May exam po ako sa inyo. May tatanong po ako sa inyo. Kasi ganito po yung nangyari kay Mama Mary. Si Mama Mary po, inalagaan niya po si Jesus. At si Jesus, alam na alam ni Mama Mary na ang misyon ni Jesus ay iligtas ang mga tao. Iligtas ang sanlibutan. Kaya nga hinahayaan ni Mama Mary na mag-preach si Jesus, magpahayag. Pero mga kapatid, si Mama Mary, hinayaan niya din na maipako sa krus si Jesus. Alam niyo po, napakasakit po nun. Makita yung iyong anak, iniaalay ang kanyang buhay, pinapahirapan, sinasaktan, pinako sa krus. Ikaw bilang nanay, ano kayang mararamdaman mo? Alam niyo po, para mas maintindihan po natin, ito po ang isang quiz para sa inyo, para sa mga nanay na naririto, o para sa mga tatay na rin. Halimbawa po, kayo po ay naglalakad sa isang kalsada at meron po kayong nakita na nasusunog na building, nasusunog na gusali, at meron mang nagsisigawan na tao doon. At ang iyong anak, sabi ng iyong anak, padaan kayo doon sa kalsada, sabi niya, Ma, ililigtas ko po ang mga tao na nandoon sa nasusunog na gusali. Ililigtas ko po, ito po ang aking misyon. Kailangan maligtas ko po sila. Ikaw, bilang nanay, bilang tatay, anong sasabihin mo sa anak mo? Ano? Ano pong sasabihin ninyo sa inyong anak? Sasabihin ba, o sige anak, pumunta ka dyan, sumugod ka dyan sa gusali na yan, ligtas mo sila anak. O sasabihin mo, anak, wag na, wag na. Baka kung mapano ka pa, baka mapahamak ka pa. Ano po ang isasagot nyo? O diba, ang hirap sagutan, di po ba? Napakahirap na sabihin mo, anak, sige, dahil ito ang iyong misyon, pagpapakita ito ng pagmamahal sa iyong kapwa, sige anak, iligtas mo sila doon. Di po ba? Napakahirap. Kasi alam niyo po na mahal po ninyo ang inyong anak, ayaw niyo siyang mapahamak. So imagine nyo na lang yung sakit na naranasan ng ating mahal na Birheng Maria habang ang ating Panginoon ay iniaalay ang kanyang buhay para sa sanlibutan. Sasabihin niyo po siguro sa akin, Father, hindi naman po mangyayari itong bagay na ito. Parang napaka-imposible po naman na ialay namin ang aming anak para sa kaligtasan ng iba. Alam niyo po, ginagawa niyo na po ito. Paano niyo po ginagawa? Alam niyo po, ang inyo pong mga anak, may mga pangarap po sila. Meron po silang mga misyon na tumulong sa kanilang kapwa. Ang inyo pong mga anak, nagsasabi po sa inyo, Mama, gusto ko pong maging teacher. Mama, gusto ko pong maging doktor. Mama, gusto ko pong maging abogado. Gusto ko pong maging vendor. Gusto ko pong maging waitress, maging cashier. Ito pong mga bagay na ito, itong mga trabaho na ito, itong mga gawain na ito po ay pag-aalay ng buhay para sa iba.
Hindi nga lang biglaan na mawawala ang kanilang buhay, pero tila ba parang Paschal candle, parang kandila na dahil nagbibigay siya ng liwanag, unti-unti siyang nauupos. Mga kapatid, ito po ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Ang misyon po natin, tayo po ay mag-alay ng buhay para sa iba dahil sa ating pagmamahal sa kanila. So my dear brothers and sisters, what is now the invitation for all of us, this 6 Novena Mass? Nakita po natin sa akin pong munting storya kanina, sabi ko po sa inyo na favorite ko po yung sabaw. Nagustuhan ko po yung sabaw. Bakit? Kasi po nakita ko po doon na inaalay ng aking mama yung kanyang lakas, yung kanyang oras. Hindi lamang po yung sangkap para magawa po yung ulam po na iyon. And I really appreciated that. Hanggang ngayon po, hinahanap ko pa rin po ang sabaw po ni Mama. No? Bukas, sabi ko sa kanya, bukas magluto ka ng sabaw. Nagustuhan ko po yung sabaw. Bakit? Dahil tingin ko, ito po ay isang pag-aalay, isang uri ng pagmamahal para sa kanyang minamahal na anak. My dear brothers and sisters, si Mama Mary po, ang modelo po natin. Siya ang ating huwaran. Gayahin po natin siya. Nawa po, maging katulad natin ang mahal na inang Peña Francia. Karga-karga si Jesus, dala-dala si Jesus, handang ialay si Jesus para sa iba. Amen.